Court o ICC. Ayan, malapit na daw maglabas ng arrest warrant sa mga Duterte. Mga kababayan, ito yung interview kay Trillanes, no, ng CNN. Sa iniimbestigahang drug war ng Duterte administration, makakausap natin ngayon si former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Pia, at sa ating pong mga televiewers. Senator Trillanes, how did you know that the ICC was or was here? Based on very reliable sources, At Ayan, may reliable sources daw, mga kababayan. Ayan na naman tayo sa mga reliable sources Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi nga daw makikipagtulungan sa ICC, mga kababayan. Ayan na, pangalawang beses niya na itong sinabi. Kaya sa mga dilawan dyan na gustong ipakulong yung mga Duterte, so wag na po kayong umasa. Ayan na po. Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. At kung nandito na anya sa bansa ang ICC investigators, ay wala ring ahensya ng pamahalaan na maaaring tumulong sa kanilang investigasyon. So magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. So at ito po ulit, panibagong balita po, mga kababayan. So sinagot na nga po ito ni PBBM, no, yung issue sa ICC probe nito nga pong International Criminal Court na pumasok na nga daw po dito, sabi ni Trillanes, mga kababayan. Sabi di umano sa kanyang source na pumasok na nga daw yung ICC. So ito, panoorin natin. So pahiya dito si Trillanes, mga kababayan. Mapapahiya siya dito sa sagot ni PBBM. Huling nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos. Ulitin natin, lakasan ko lang. Papahiya dito si Trillanes, guys. Na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas. Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal. So nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi nga daw makikipagtulungan sa ICC, mga kababayan. Ayan na, pangalawang beses niya na itong sinabi. Kaya sa mga dilawan dyan na gustong ipakulong yung mga Duterte, so wag na po kayong umasa. Ayan na po. Court o ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. At kung nandito na anya sa bansa ang ICC investigators, ay wala ring ahensya ng pamahalaan na maaaring tumulong sa kanilang investigasyon. So sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, may nakapagsabi sa kanya na yung ICC daw ay nasa Boracay na daw, nasa Boracay. Pero hindi siya naniniwala kasi gusto niya nga makita at manggaling mismo sa ating mahal na Pangulo na totoo itong nakapasok na itong ICC, mga kababayan. So ito yung statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin nyo, mga kababayan. Pakinggan nyo pala. It is for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Ayan, 100 times na. Consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary... Talino rin ni PBBM, no? Siyempre, ayaw niya katulad ng dati, yung nangyari sa tatay niya, mga kababayan. Diba? Daming mga pakilamero diba? Kahit yung mga dilawan, pinklawan na, ay pinag-aaway nga itong dalawang pamilya, mga kababayan. Nagkakagulo na.
So ito, umaksyon ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. The people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila, that they do not come into contact with any agency of government. Ayan, mga kababayan. So panoorin natin to kung sinabi ni itong interview kay Trillanes. So meron siyang source. May source siya eh. CNN Philippines. May source daw po siya na nakapasok na nga daw po yung ICC ito. Actual testimony na po, no? Kasi Si dating Senador Sonny Trillanes ang unang nagsabi na malapit nang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Ayan, malapit na daw maglabas ng arrest warrant sa mga Duterte. Mga kababayan, ito yung interview kay Trillanes, no, ng CNN. Sa iniimbestigahang drug war ng Duterte administration, makakausap natin ngayon si former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Senator. magandang gabi po sa inyo, Ma'am Pia, at sa ating pong mga televiewers. Senator Trillanes, how did you know that the ICC was or was here? Based on very reliable sources, At Ayan, may reliable sources daw, mga kababayan. Ayan na naman tayo sa mga reliable sources eh. Ayan. ano yan, titindigan po natin yan. We have proof or evidence to prove na talagang pumasok na sila dito at lumabas. Pero since meron pong mga confidentiality agreements po dyan to make sure na hindi malalagay sa peligro yung buhay ng mga testigong kinausap at yung buhay ng mga investigators ng ICC, kaya hindi po pwedeng mailahad po yan. But when you say you have proof, was this like, for example, immigration records to show na talagang na pumasok at lumabas na sila? You also have testimony, people na kinausap nila na nagsabing humarap sila sa mga investigators? Well, lahat po yan. Suffice to say na kung talagang darating tayo sa punto na yan, mapuprove po yan. No? Yung mga nakausap, yung mga kung ano-ano man records na kailangan to prove that. Pero that is, I think, beside the point. Kasi tapos na, pumasok sila, lumabas na sila. Yes. At ang masasabi ko lang po, ay base dun sa impormasyon na nakuha ko, ay tapos na sila sa kanila investigation as far as the principal accused is concerned. Yun. Kung babalik man sila dito later on, ito ay para lang kumuha ng additional evidence para dun sa mga secondary or tertiary levels of Palagay ko may kagagawan din ito, mga kababayan, mga mga kalaban din ng mga Duterte. Hindi to sa kaanib ni hindi to sa kaanib ni President Bongbong Marcos. So mga kagagawan lang din to. O mga gustong pag-awayin nga po itong presidente at vice president, maging yung mga kaalyado ni President Bongbong Marcos. Respondents, Yun po ang importante dito. At ang next step po dito ay yung pag-a-apply nila ng warrant of arrest, which may come in a few months. So ang estimate po natin, mga second quarter, lalabas po yung warrant of arrest. Ayan daw. Ayan, mga kababayan, second quarter daw. So tingnan natin sa second quarter. So ito, 'di ba, napanood nyo kanina si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi
na hindi papayagang pumasok yung ICC, mga kababayan. At hindi makikipagtulungan. So, siya na mismo nagsabi, mga kababayan. Did they also, if they looked into, or if they are going to issue a warrant for arrest by the second quarter, so that means April, May, or June, did they also check kung paano masaserve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas? Okay, ganito po, no? Since ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, so hindi na nila mauobliga yung ating security forces to implement the warrant. Pero ang Pilipinas po ay miyembro ng Interpol at ang ICC po ay miyembro din ng Interpol. So malamang sa malamang padadaanin po sa Interpol yung pag-enforce ng warrant. Okay. When you say Interpol, of course, and like you said, no, ang Pilipinas miyembro ng Interpol, that means our PNP elements have to carry out or serve an arrest warrant if it is the Interpol that asks for a service of warrant. Opo. So ang Interpol po kasi wala naman silang mga elemento dito, no? Sila lang ang magko-coordinate. Pagka miyembro ka ng Interpol at may issue sila ng red notice o yung warrant, ito ay kailangan i-enforce nung miyembro, no? Kagaya natin, nag-request tayo sa Interpol na i-arrestuhin itong si dating Congressman Tevez. So ngayon, kung nasa ang bansa si Tevez, sila ngayon ang magse-serve ng warrant na yon para sa atin. So, ganun din, in the same vein, since yung ICC ang magre-request sa Interpol, sa atin naman ngayon, isi-serve yun. Okay. Balikan po natin yung arrest warrant in a bit, no? But Senator Trillanes, when you're saying the principal, we are speaking of former President Duterte, correct? And then Yes. when you say secondary, tertiary, you're speaking of Senator and former PNP Chief Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at saka si Vice President Sara Duterte. VP Sara Duterte also. Why her also? Because? Dahil nung siya ay mayor ng Davao City from 2010 to 2013, na-cover siya nung jurisdiction kung kailan tayo naging member. Naging member po tayo noong November 2011. Kaya yung part nung term niya as mayor ay covered po yon. At may mga ebidensya po na submit doon na nung siya ay mayor, tuloy-tuloy ang AJK sa Davao City at yung mismong Davao Death Squad ay nagpaalam sa kanya kung pwede na lang ituloy yung programa nila under Mayor Rodrigo Duterte na Tokhang. Sinabi ni then Mayor Sara Duterte na ituloy ang Tokhang. Kaya on record na po yung testimonya na yon ng mga testigo. On record, meaning... So, yun mga kababayan. So, napanood na natin naman, di ba? At ayun ang sabi ni President Bongbong Marcos na hindi nga papayagan yung ICC. Huwag po tayo magpapaniwala kung kani-kanino, dapat mismong kung si President Bongbong Marcos na talaga yung nagsabi na papayagan niya na pumasok yung ICC. Mismong manggaling sa kanya, nagpatawag siya ng press con, doon tayo maniwala mga kababayan. Pero dito sa sinasabi ni Trillanes, malabo pa po ito. Yan lang po mga kababayan, maraming salamat. Bye-bye.